in the highest peak. Nakita ko na yung mga kapatid, yung mga bukid, ay mga batong bukid na sa may awang, doon sila nagpupugad na wala talagang makakataas. Sila lang. Kahit yung ibang mga ibon na mataas lumipad, talagang mahihirapan. Pero meron din naman akong nakitang mga eagle na nagpupugad sa mga kahoy, which is inaabot nga nung ahas, yung tinutuklaw yung ano nila. Pero ang tinitingnan natin dito is yung eagle na binabanggit dito ni Barbara. As an eagle won't build his nest on the ground. The eagle builds his nest way high as he can get in the highest peak. That's the reason God likened him to his church. Maraming beses nating napakinggan kung ano yung katagian ng eagle at bilang mananampalataya, kinumpara tayo ni Lord sa mga eagle at siya mismo, kinumpara niya yung sarili niya sa eagle. You are a candle that sets on a hill. Inalintulad niya rin yung pagkataon na yon na sa isang, pamilyar po kayo doon sa mga Bible reader na hindi, sabi niya, pag sinindihan mo yung isang ilawan, hindi mo inilalagay sa ilalim, kundi sa taas para mailawan ang lahat. So, that's right. High ambitions, high anticipations, we are expecting great things. We are not say, well, I am Pentecostal, that settles it. Sabi ni Branham, that don't for me. Yung panahon na kasi yun, yung mga Pentecostal, feeling nila sila na talaga yung Church of God, which is, tama naman sana yon, sila talaga yung Church of God, kaya lang nanatili sila doon, hindi sila sumunod sa agos ng Espiritu ng Diyos, yung leading ng Espiritu ng Diyos, kaya nanatili na sila doon, magpahanggang ngayon mga kapatid. Sabi nga, yung pinakamalapit na church sa atin is Pentecostal. Pero way above tayo sa mga Pentecostals, mga kapatid. Sabi ni Branham, that don't for me. I'm expecting greater things. Amen? Tayo, nag-expect tayo sa Panginoon ng greater things. Hindi tayo, mga kapatid, nakatingin lang dito sa kondisyon natin sa lupa. Ito yung isa sa maghapon binulay ko. Sabi ko nga kanina, pabago-bago yan. Empleyado ka, maganda yung kalagayan mo ngayon, pinupuri ka ng mga katrabaho mo, nice performance, good performance, ang galing mo, ang dami mong, anong tawag kayo yung Barbara Gilbert? Yung palabas ng kotse, ang dami mong clients, ang dami mong release, pero sa susunod na buwan, halos hindi ka makaparelease kahit isa. Then sa susunod na buwan, dadami na naman. Then sa susunod, baka wala. Paulit-ulit na mangyayari yun. Although tayo ay Kristiyano, hindi tayo exempted sa ganong kalagayan. Mapipressure ka, papagalitan ka ng boss mo. Pero sabi ni Branham, hindi siya nananatili sa ganong kalagayan na mag-expect ka na naman sana Lord sa susunod na buwan. Mahit ko yung 6 na release. Yes, maganda yon, parte ng trabaho ni Var Gilbert. Pero ang mas maganda, kung ang priority ng isip, Var Gilbert, di ko naman sinasabing hindi, palaging sa araw-araw ng trabaho niya, nakaset ang isip niya sa Panginoon na ang araw na to Lord, wala man akong release, kulang man yung release ko, alam ko hawak mo yung sitwasyon na to. Amen? Kasi pag ganun ang nangyari, hindi ka mangangamba. Kahit isa lang yung release mo sa araw, at sa buwan na yan, or wala man, ibig sabihin, meron lang na isang Panginoon na ma-realize mo. Maaring nagkulang ka sa Kanya sa pananalangin, nagkulang ka sa Kanya sa ibang bagay, pero hindi yun yung basihan ng Panginoon para sabihin mong hindi ka pinagpapala ng Diyos. Paraan lang yun ng Diyos para ma-realize mong kailangan nakaset yung isip mo sa Kanya lang. Amen? Mamaya dadaanan natin si Abraham kung saan siya yung pinaka-example natin mga kapatid. So sabi pa dito, I'm expecting greater things. Sasabihin ng iba, I'm a Baptist, I'm a Methodist, I am oneness, two-ness, three-ness, or whatever you are, that don't satisfy me. I got the ambition to move on till I meet Him. Amen, mga kapatid? Hindi tayo mag-i-stay sa kalagayan na itong, marami ka pa rin kaaway, believer ka na, pero marami pa rin nang umuusig sa'yo. Alam mo yung mga dati mong kasama hanggang ngayon, ikaw pa rin ang usapan. Basta't alam mo yung kalagayan mo sa harapan ng Panginoon, hindi mo na kailangang isipin sila. Amen? Ang kailangan mo pa nga idalangin sila, Lord. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa.
At kung alam man nila, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Kung may biyaya ka sa kanila, patawarin mo sila. See, ganun yung kalagayan ng isang Kristiyano. Hallelujah. Sabi dito, I got the ambition to move on till I meet Him. Up, up, up. I received the Holy Ghost. That settles it. Sabi niya, it didn't. It didn't with me. May mga magsasabi kasi, baptize na ako sa Holy Spirit, sa Holy Ghost. Di ba? Masayang naglilingkod sa Panginoon. Masayang umaawit, masayang nagpapatotoo. Pero hindi mananatili sa gano'n yung buhay natin. Darating yung araw, malulugmok ka na naman. Ibig sabihin, hindi yung lugmok na walang pag-asa. Papadaanin ka na naman ng Panginoon sa isang kalagayan na para bang, alam mo yung nagsasawa ka na sa kalagayan gano'n. Kasi gusto ng Panginoon, panabikan mo yung darating na panahon. Yung inihanda niya talaga para sa atin mga kapatid. Kasi kung masasatisfy tayo palagi sa mga bagay dito sa mundo, hindi natin aasamin yung pinangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi niya, in my Father's house. Pero sabi ni Branham, ang tamang translation dyan is, in my Father's kingdom, there are many mansions. Ngayon, sinabi yun ng Panginoon sa mga alagad dahil alam niya na ang mga alagad niya ay nasa kalagayang o malalagay sa kalagayang matutrouble ang kanilang mga puso. Gusto ng Panginoon, set ng mga alagad ang kanilang isipan sa Diyos. Sa pinangako niya. So, nung panahon na yon, itong mansions na ito mga kapatid, kahit yung 12 disciples, hindi 100% hayag sa kanila yung mga mansions na yon. Pero kagandahan sa panahon natin ngayon mga kapatid, tayo na mga pinili ni Kristo, alam natin yung binabanggit ni Lord Jesus. Lahat ng sinabi ng Panginoon sa Bible, hayag sa atin sa panahon na to. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, all the mysteries of God shall be finished. Should be finished. Di ba? Lahat yan. Kaya ang kailangan lang natin mga kapatid, katulad ng agila, mataas yung setting ng kanilang isip. Malayo yung nakikita, hindi lamang yung mga problema sa mundo, hindi lamang yung babayaran mo na aabot na siguro ng milyon or milyon na. Hindi mo doon isiset yung isip mo. Tatagos doon yung paningin mo bilang isang nobya ni Kristo, bilang isang inihalin tulad sa isang eagle. Diba? Kasi pagka hanggang doon lang, kailangan ma-break yung barrier. Isa sa pinangaral ni Barnatz. Kailangan, kung yung barrier sa iyo, yung kalagayan sa buhay, mga bayarin, ano pa ba? Marami, iba-iba yung kalagayan natin. Maaring sa pera, hindi ka naman problema, pero sa pamilya mo, sa kaibigan mo, hanggang doon na lang yung tingin mo na, ba't kaya ganito kabigat ang kalagayan na to? Kailangan tumagos doon yung paningin mo. Kailangan parehas ng agila na ini-aim niya yung kanyang, ano tawag dyan, prey? Yung prey kasi siya yung predator, no? Kailangan doon ka nakatingin. Gayon din naman, sabi ni Apostle Paul, set your affection on things above. Kailangan kahit na sa trabaho mo, ikaw ang sinisisi at kung ikaw talaga yung naging dahilan ng isang sitwasyon na malala, huwag mong itingin lang doon, ano nang gagawin ko? Hindi, itingin mo yung pananampalataya mo, dalhin mo doon sa taas, Lord, nangyari man to, anak mo ko, malalabasan ko to sa tulong mo. Amen? Kahit na sino pa yung naniniil sa atin bilang mananampalataya, sabi ni Kristo, kung paanong ako inusig nila, gayon din naman uusigin nila kayo. Ang nakakalungkot, sa preachings na naririnig natin, ang priority ni Satan sa loob ng church, gagamitin ni Satan yung isang mahinang kapatid, hanggat maaari, gagamitin ni Satan yun para ipanlaban sa'yo. At doon tayo magkakaroon ng kaisipan, bride ba to? Ba't ako inuusig nito? But then, all things work together for good. Meron mang mga pagkakataon na ganyan, ang Diyos pa rin ang magpapakita niyan balang araw. Yung magiging resulta niyan, mga kapatid. Alam niyo, may pumapasok kasi sa isip ko, ayokong maka-open, ayokong makapagbukas ng isang nangyari na di ko naman nakita, na di ko naman naranasan. Ang ibig ko sabihin, may separation. Kahit sa church na to, sa church na ganito, di ba nagkakaroon ng separation?
may sinasabing kasi sila mga tunay. Ang natira ngayon ay mga tunay na may binhi ng Diyos. Di ba? At pag alis nila, sasabihin, sisiraan ngayon si pastor, sisiraan ngayon yung asawa niya, yung mga anak niya, yung mga church members. Sasabihin, ang church na yun, hindi yung pinili ni Lord. Hindi tama ang church na yun. Ganun na yung sasabihin nila. At merong mga manggagawa na ganun din naman, sasabihin, hindi tama yung church na yun, umalis ka na dyan. Siguro may mag-i-encourage sa inyo, ba't di ka na lang umattend dito? Pero tayo mga kapatid, kung sigurado tayo na tayo ay pinili ng Diyos at nasa tama tayong church, anuman ang gawin ng mga tao na yan, hindi tayo matitinag kasi alam natin kung saan tayo nakatayo. Nakikita natin yung gawa ng Diyos just sa church na to. Kailangan maging settled tayo, maging fixed tayo sa ating nakikita na hindi tayo masisway. Kaya napakapalad ng isang mananampalataya na nanatili sa Panginoon kahit sa panahon na siya ay inuusig. Amen? So sabi pa dito, you will never get him in there that way by drowning him. May nalagpasan ako, sorry mga kapatid. Sabi sa susunod pa na karugtong, I'm just taking it and moving higher and higher. That's right. Just moving on way high. High ambitions, high expectations. Ambitions not, well, we got a pretty nice little church. Sasabihin daw nung iba na nasa church na, ayos na ako sa church namin. Maganda na. Okay yung preaching sa amin. Namumotivate ako, napapangaral ako ng maayos. Pero sabi dyan ni Baba, hindi ka dapat masettle doon. Kailangan, beyond pa doon yung nakikita mo. Nangyayari yun kasi may preparation yan sa talagang magiging kung sino ka, kung ano yung magiging kalagayan mo. Di ba? Tapusin natin mga kapatid. Sabi dito, well, we got a pretty little nice church here. We'll just settle down. Me and this little crowd, we don't want more of the rest of you in our group. Not me. I want to reach out a hand to every Pauline Creed brother. Even what it is, bring him in. Ambitions. Do something. Expectations for a man that had ever walked in truth to see truth. So, ituloy natin. You'll never get him in there that way by downing him. You've got to put your arm around him and love him. And let him know that you are a brother. Then something will happen. If you are akin to Jehovah, you will do that. You got his spirit. He come to ones that hated him, despised him, and spit on his face. He still prayed they would be saved, certainly. That's the spirit of a God and a man. So, kung makikita natin doon mga kapatid, ang isang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi nalilimitahan siya sa kung ano ang mga negatibong nasa harapan niya. At alam ng Diyos kung anong klaseng pagsubok ang daraanan natin. Kaya naman, tayo mga kapatid, kahit na baguhan tayo sa pananampalataya, may mga pagsubok tayong nalalagpasan natin dahil nasa sa atin ang Diyos. At lalo na sa mga matagal na sa pananampalataya, na sigurado na nasa sa kanila si Kristo. Ano man ang panggugulo ng kaaway, kaya nating lagpasan. Amen? Alam nyo yung spirit na tawag dito, binanggit yun ni Pastor John sa isang sharing or siguro kami lang nag-uusap. Yung palaban na espiritu, ibig sabihin, say for example, nagsishare ako ngayon, then alam niyang may mga weaknesses ako, nakaupo siya dyan, sasabihin niya, paano to nakakapagsalita ng ganyan na meron nga siyang dapat ayusin sa kanyang buhay. Or sasabihin niya, napakahina naman, sa isip. Dahil ang espiritu ay nasa isip. Sasabihin, mahina naman. Hindi maganda yung preach nito. Dinadaan lang sa sigaw. Dinadaan lang sa pa-English, tagles. Wala namang laman yung sinasabi niya. Mga kapatid, ang Diyos ay nagsabi na irespeto natin yung mga tumatayo dito. Kahit pa sabihin natin tama tayo sa nararamdaman natin, wala tayong karapatan na umusga, mga kapatid. Meron kasi, sabi ni Barbanham, hindi nakakalimutan ko yung part na yun na sinabi niya, bilang believer, kung sino man yung tumatayo dito, merong times na yung tumatayo dito ay
maaring kinulang sa pagpiprepare at hindi ka pinagpapala sa sinasabi niya, sa isip mo, may biglang magsasabi, parang hindi naman nakakapagpahayag to ng maayos, di ba? Sana hindi nyo nararanasan yun, yung tumatayo dito, hinahanapan natin na parang mali naman yung pagkakapaliwanag niya sa ganito sa ganyan. Hindi ko sila sabing meron yan dito, pero merong mga ganong mga spirit, nakalimutan ko yung term doon, na anong tawag dyan? Halimbawa, si Barry Stephen, halimbawa lang mga kapatid tapos ako, kunwari, nakaupo dyan. Nagsishare si Barry Stephen. Nananaway siya. Ganito, ganyan. Sasabihin ko, napakabata rito para sabihin yung mga bagay na yan. Naranasan niya na ba yan? So, sa ganung paraan, yung sinasabi ni Bardas na baka masaling natin yung pahid, yung ganon. Pagka medyo pumapasok sa isip ko na, tama kaya itong nangyayari? Biglang nangungusap ang Panginoon, sabi niya, kung ano yung salita ko na lumalabas sa pulpito, yun yung itinalaga ko para pakinggan nyo, para tanggapin nyo. Huwag kang titingin sa sino mang nakatayo sa likod ng pulpito. Huwag mong sasabihin, napakabata pa magsasabi. Pero hindi ko sinabi ko yun sa kanya. Halimbawa lang, kasi sa nung ako'y baguhan pa mga kapatid, sa ibang churches noon, merong pastors, may mga ministers, na pag tumitingin ako noon, sinasabi ko noon sa sarili ko, parang napaka-boring naman nito mag-preach. Parang hindi naman to anointed ni Lord. Sinasabi ko pa nga ng mga kapatid, paano naging pastor to? Napakamakamundo namang mamuhay. Dumating yung time, sinaway ako ng Panginoon mga kapatid. At nung time na yun, natakot ako sa Panginoon, nahiya ako. Sabi ko, Lord, kamangmangan yung mga naging kalagayan ko noon. Kaya nung pagdating dito, Father Stephen, pag tumatayo, nandoon yung respect ko sa kanila mga kapatid. Respect na hindi yung tinataas ko sila, kundi yung salita ni Lord, dala-dala nila sa likod ng pulpito na to. At kung ano yung sinasabi nila, sinasangayonan ko, Amen Lord, Hallelujah. Amen, that's true, that's right. Kahit na sabihin, hindi masyadong naidi-deliver ng maayos palagi or paminsan-minsan, hindi ko sasabihin, oops, mali siya doon. Hindi. Amen Lord, salita yun ni Lord. Ginagamit lang yung mga lingkod ni Lord sa likod ng pulpito ito. Hindi ko alam kung ba't pumasok yung part na yun sa akin. So, part pa rin siguro yun na kung nakatuon tayo kay Kristo, hindi tayo pumupula sa kung sino man. Iisa yung kaisipan natin. Give double honors sa mga lingkod ni Lord. With, despite sa edad, sa weaknesses. So, yun. So, siguro mag-i-skip ako ng ibang part kasi 9:30 na. So, gusto kong basahin yung Colossians 3 verse 5 na mga kapatid. Sasabi dito ni Paul, binalaan niya tayo, sinabihan niya tayo sa unang parte ng kanyang sulat na ituon natin yung isip natin, hanapin natin yung mga makalangit na bagay. Kung bakit niya sinabi yun, nagbigay siya dito ng mga dapat natin gawin. Mortify therefore your members which are upon the earth. Sabi niya kasi kanina, not on the things of the earth. Kaya sabi niya ngayon dito, therefore mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Nung binabasa ko ito mga kapatid, iniisa-isa ko siyang sinesearch. Habang sinesearch ko siya, nung nakikita ko yung meaning niya, kada meaning, bigla akong sinabihan ni Lord na sabi niya, don't worry, wala na yan sa church na yan. Amen? Wala na yung fornication na yan sa church na yan. Wala na yung uncleanness na yan. Wala na yung inordinate affection na yan. Whether mga youth man yan or mga elder na, sabi ni Lord, wala na yan dyan. Kung meron man, nag-a-attempt lang yan, pero sabi ni Lord, hindi na mangyayari yan. Kasi yung social media, mga kapatid, di ba? Pag i-clinic mo, sana hindi ako magkamali ng term. Alam niyo yung mga babaeng, pag tumingin ako, sabi ko, ang ganda sana nito, bilang ako lalaki, sabi ko, ang ganda sana niya, kung maganda, kung nasa church sana to, pero alam niyo yun, di ba nakikita niyo rin yun, yung mga nakasando na lang, parang boxer na lang. Sabi ko, kaya sabi ni Brother Kyle,
yung Facebook para sa kanya is basura tsaka yung YouTube kasi niya magkakahalo na yan. Pero sa atin naman, kung kaya mong balansehin, bakit hindi? Gamitin mo yung Facebook para sa mabuting bagay. Di ba? Pinopost natin yung mga updates ng sa church activities, ganyan. So, ako mga kapatid, sabi ko, Lord, para maging safe ako, although naniniwala akong guide mo ako, Lord, para maging safe ako, di na lang ako dito pupunta. Pag bumubukas ako ng Facebook, mga kapatid, ilang scroll lang yan, di ako inaabot ng 15 minutes, siguro 30 minutes. Hindi ako nag-enjoy, kino-close ko na siya, pero pag nag-update sa TLM Hub, yun yung tinitignan ko. Pero yung mga iba na, kino-close ko na siya. Kasi natatakot ako na mag-browse kung ano-ano yung makita ko, mga movies na wala namang kwenta. So sabi ko, Lord, ako to. Sabi ko, baka sila kayang-kaya nila, pero sabi ko, Lord, ako di ko kaya na nakikita ko yung mga bagay na yan. Sabi ko, para maging safe ako, iiwasan ko na yan. So pag sa YouTube po, ginagawa ko yung pag-upload lang, then sa basketball na mapasitingin talaga ako. Sabi ko, si Kobe to ah. Sabi ko, si Luka to. Yun. Then, linilimit ko pa rin yung oras ko doon, mga kapatid, kasi sabi ko nga, hindi magandang magtagal doon. So, hope nakuha nyo yung ibig kong sabihin. So, itong verse 5 na to, sabi ni Lord, wala na yan sa church. Kung mag-a-attempt man ng kaaway, meron na akong barrier dyan, meron na akong pananggalang dyan. But then, continue tayo, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Kasi wala na rin naman ditong children of disobedience. Lahat dito ng children is children of God na. In the which ye also walked sometime when ye lived in them. Dati yon. Ako, aminado ko, dati kong nilakaran tong mga to dito nung ako ay binata pa, mga kapatid. Sabi sa verse 8, bibilisan ko na po, but now ye also, so dito pinasok ni Apostle Paul, but now ye also put off all this. But now, sinabi niya mga kapatid, but now, hindi niya sinabing, ye also put off. So ibig sabihin, pwedeng meron pa rin to dito sa church. Ibig sabihin sa kapatiran, but now, ye also put all this anger, wrath, malice, blasphemy. Sabi ko, hindi ko siya sabing totally meron. Pwedeng meron pa rin. Itong blasphemy, mga kapatid, tingin ko naman wala nito. Pero ito pala kung ba't pumasok sa isip ko yung kanina, na pag may nagpipreach dito, whether youth man yan, or elder man, or lalo na kung si pastor, iwasan natin yung blasphemy, mga kapatid. Yung sasabihin natin, mahina yung topic ni brother. Brother Denny, nagpapatawa lang naman. Hindi maganda. So, para sa akin, isang way yun na blasphemy. So, iwasan natin yung mga kapatid. Kahit na sabihin natin hindi tayo nabibless at tumatayo dito, tandaan natin kung tayo kasi ay nakatingin sa Diyos, nakaset yung isip natin sa Diyos, kahit anong lumanay nang nagpipreach dito, ako sabi kaya ni Sister Ana, ng aking asawa, napakahina ng boses mo. Sabi ko, kailangan ba sumigaw din ako parehas ni Barnats? Sabi ko, di ko kaya yun. So sabi ko, itatry ko susunod, lalakasan ko rin. So, whether boring yung nag-share mga kapatid, nagba-Bible study, or sabihin natin napakinggan mo na ng 10 beses yung isinishare niya, kung talagang ang isip mo ay nakaset sa Panginoon, pagpapalain ka pa rin. Tingnan nyo yung preach ni Brother Mike Hailo. Sabi ko, parang napakinggan ko na to. Sabi ko, naalala ko na yung kwento na yan, pero natawa pa rin ako dun sa kwento, pinagpala pa rin ako kahit example lang yon, di ba? Na God is in control, i-preach niya na pala yun, pero nung second time around na preach niya, mas pinagpala ako mga kapatid. Masayang-masaya ako ng Sunday kay Brother Stephen, doon sa isinare niya, sabi ko, yung isinare nga ni Brother Stephen, di ba, about din sa mga condition ng isang Christian, di ba? Sabi ko, ganun pala Lord yung kailangan talaga. Kapag dadalo tayo mga kapatid sa gawain, iset natin yung isip natin sa salita ng Diyos. Huwag doon sa preacher. Kasi one time, yung preacher na yan, sabi nga ni Pastor, one time, paano kung makita mo yung brother na nag-backslide or nakagawa ng hindi maganda. So, paano mo pa siya papakinggan sa susunod pag tumayo siya ulit? Pero kung nakatingin tayo sa salita ng Diyos, pagpapalain tayo at mauunawaan natin yung kondisyon ng isang kapatid kasi walang exempted.
mga kapatid, sa tumatayo dito. Lalo na ako, sabi ko nga, kung titingin kayo sa akin, at sinabi na rin yun ng ibang mga preachers, kung titingin kayo sa amin, hindi kayo magpapalain, mga kapatid. Sa akin pa lang, hindi na kayo magpapalain. Di ba? Siguro, meron ding pinagpapala, ang asawa ko lang. Pero ang ibig ko sabihin dito, kung titingin tayo sa kung ano yung pinapahayag ko sa inyo ng salita ng Diyos, baka sabihin nyo, di ko na nga ito sisingilin. Di ba? Pero siyempre, biro lang yun. Kung titingin tayo sa salita ni Lord, wala tayong ibang sasabihin, Amen, Hallelujah, Lord. Kasi habang nagdi-deliver yung preacher dito ng salita ni Lord, kung doon tayo nakatuon, si Lord ang maghahayag nung salita niya. Hindi yung preacher. Kasi may mga preacher na nauutal, may mga preacher na hindi na pagdudugtong-dugtong kaagad. Parehas ko, hindi ko, siguro mali-mali na yung direction ko. Pero kung nakatingin kayo dun sa salita ni Lord na binabanggit natin, binabasa niyo yan, si Lord mismo nagpapahayag sa inyo na hindi ko na ipapaliwanag. Amen? So ganun po ka-importante yung, sabi nga, nag-i-expect tayo palagi sa Panginoon, hindi sa preacher. Hallelujah. Sa verse 10, and have put on the new man, which is renewed on knowledge after the image of Him that created him. So, sa verse 12 na lang, mga kapatid, put on therefore as the elect of God, holy. Ito na yung isang paraan, mga kapatid, para yung to mortify your body from these earthly things and to also, sabi niya dito, ye also put off all this. Ang sinabi niya na ngayon, kung ano talaga yung ipuput natin, ilalagay natin, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, suffering. So kung yan, lahat ng yan, mga kapatid, dyan tayo, mananahan, yan yung ilalagay natin, sabi nga, di ba sa mindset yung meaning, complex state, marami yan, yung mindsetting mo. Itong mga binabanggit dito ni Apostle Paul, kung ito yung ilalagay mo sa isip mo, dadalhin ka niyan kay Kristo. At kung kay Kristo ka nakatingin, dito ka dadalhin ni Lord. At marami pa tayong mababasa sa Bible na nagdadirect sa atin sa Panginoon. Sabi diyan, forbearing one another and forgiving one another. Pag nagkakamali tayo sa ating mga kapatid, kailangan patawarin natin. At kung ako nakakagawa ng mali, patawarin niyo ako. If any man have a quarrel against any, hindi sinabing sa believer lang, maging sa unbeliever, even as Christ forgave you, you also, so also do ye. Then, sa mga susunod na verse, mababasa natin yan, yung about charity, na dapat yun yung pinaka-band of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. So, sa verse 17 na lang, sabi niyan, whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father by Him. So, ito na yung sinasabi ko, mga kapatid. Sabi niya, whatsoever ye do in word or in deed, nasa trabaho ka man, anuman yung sitwasyon mo sa trabaho, good performance ka man, gawin mo yan. Dapat ginawa mo yan dahil sa Panginoon. Kung nasa pressure ka mang kalagayan, gawin mo pa rin ang sitwasyon na yan, harapin mo pa rin para sa Panginoon. Ibig sabihin, yung guidance niya pa rin, hindi yung pag may nagbigay na sa iyo ng alternative solution, susundin mo na. Magsinungaling ka na lang. Sabihin mo na lang, hindi mo alam na nangyari yun para makalusot ka. Di ba pag nagigipit sa mga panahon na nakalipas nun, nagawa ko rin yung mga panahon na yan, nagsinungaling ako para wag akong sisihin. Pero bilang tayo mga tinawag ng Diyos, pinili niya, mga kapatid, iset natin yung isip natin, let's have the mind of Christ, mga kapatid, na hindi nagko-compromise, sincere, tapat. Ang Diyos ay hindi tayo papabayaan, mga kapatid. In any situation, ang Panginoon ay kikilos para sa atin. Ganon ko nasisiguro ngayon. At ngayon nga, sabi ko sa inyo, nakatingin na ako ngayon doon sa paruroonan ko, doon sa sinabi ng Panginoon. There are many mansions in the kingdom of God. Doon na ako ngayon tumitingin nga, mga kapatid. Maaring bukas,
Hindi magiging maganda yung araw ko bilang tao na nandito. Pero alam ko kasama ko si Lord bukas. Sabi niya nga, hayaan mo na ang araw ng bukas ang babalisa sa kanyang sarili. Di ko alam kung ano yung mangyayari bukas, magiging maganda ba o hindi. Kahit na sabihin natin Kristiyano tayo, hindi natin masisiguro na maganda yung magiging kalagayan natin bukas. Pero ang maganda sa araw-araw ay alam natin kasama natin si Kristo. Alam natin na anuman mangyari, nasa sa atin siya. Kung tayo ay palagi ring nanganganlong sa kanya, mga kapatid. So sa last quote na babasahin ko dito sa God being misunderstood. Marami itong quote na to, pero ito na lang kinuha ko sa iba-ibang preaching. God being misunderstood sa 1961. Tama ba yung ano ko sa paano yan? 07, July 23, evening. Ganun ba yung ano nun, yung 0723E? Ito ay patungkol mga kapatid kay Abraham. So, again mga kapatid, hindi ko man na-deliver sa inyo ng maayos kung nakatuon kayo sa salita ng Diyos. Alam ko ang Diyos ang nagpahayag sa inyo, hindi ako. Meron akong mga nabanggit na mga salita ng Diyos na maaring hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Pero kung nakatuon ang isip at puso natin sa Diyos, sa salita niya, siya mismo yung naglilinaw nito sa atin. At maaring sa pag-uwi natin, may mag-i-strike sa inyo na salita ng Diyos na mas lalo pang i-expound ni Lord, i-reveal ni Lord. So, ganun yun mga kapatid. Kung ako man ay kulang yung preparation ko, kulang man yung pagpapaliwanag ko, nawa, meron pa rin kayong nakuha. Meron pa rin kayong naintindihan sa pagkakabahagi ko ng salita ni Lord. Sabi niya dito, si Abraham, nung iniisip ko to, although maraming beses ko na siyang narinig sa preaching, maraming beses na siya nabanggit, nung nakaraan, binanggit siya ni Barnats, na si Abraham, meron siyang nakita mga kapatid na city, na walang ibang nakakita, siya lang. At sabi nga ni Barnats, nakapunta siya doon. Alam niyo yung, tayo kasi, pag nakaset yung isip natin dito sa mundo, palagi kong na-example, trabaho, wala akong ibang maisip eh. Promotion, iniisip natin yung promotion. Hanggang ilang taon tayo tatagal, ano yung magiging kalagayan natin. Puro positive sa trabaho, di ba? Bibihira nating isiping, paano kung mangyari to? Paano kung ma-demote ako? Paano kung yung company magsara dahil sa akin? Di ba? Hindi natin naisip yun. Ang iniisip natin yung positive. Mag-uumpisa ako as ganito, magiging supervisor ako, magiging manager ako, magiging director ako. Alam niyo yun, nakatuon tayo dun sa bagay na yun. Pero sabi nga ni Branham kanina, hindi ako masasatisfy nun. Ang makakapag-satisfy sa akin ay yung mismong inaabangan ko na papupunta, yung paruroonan ko. Tumitingin ako ngayon mga kapatid, doon sa final destination ko. Hindi yung movie na nakakatakot na mga puro aksidente. Final destination ko na ipinangako ng Panginoon. Kaya bukas, di ko alam kung anong mangyayari, nabanggit ko kanina, sa mga susunod na buwan, di ko alam kung anong mangyayari. Baka magkakasakit ako, papahintulot ni Lord. Maaring makakaalitan ako, maaring ako yung mali, maaring siya yung mali. Pero hindi na ako tumitingin doon kasi alam kong mapagtatagumpayan ko yun, nakasama ko si Kristo. Nakatingin na ako ngayon mga kapatid, doon sa pinaka-aim ko. Doon sa future home ko. Doon sa ipinangako ni Kristo na kakasamahin ko rin naman kayo. Magkikwento muna ako ng maiksing kwento. Alam nyo to, lahat tayo nagdaan dito. May isang estudyanteng babae. Iso-shortcut ko na lang. College na siya, tutungtong na siya ng college. Gusto niya maging lawyer, attorney. Ngayon, dahil sa may iniidolo siyang isang attorney or lawyer, sabi niya, gusto ko maging ganyan. Sabi niya, pag college ko, pag aral ko, yun yung kukunin kong kurso. Dahil nanuot yun sa puso niya, talagang nasa puso niya yung mga kapatid, gusto niya maging lawyer, abogado. Gusto niya sa law, sa field ng law. Sabi niya, gusto ko kung paano siya humusga, paano siya mag-decide. Sabi niya, gusto ko yun. Sabi niya, kailangan maging lawyer din ako, pangarap ko yun. Mga kapatid, first year niya pa lang, first SIM, focus siya sa ginagawa niya. Lahat ng quizzes, lahat ng exams, pinagpupuyatan niya. Lahat ng kailangang basahin niya, binabasa niya. Sabi niya,
para makuha ko yung title na attorney, magkaroon ako ng license. Kailangan lahat, umpisa pa lang sa first year hanggang sa pagtatapos ko, lahat, majority nito alam ko. Kasi paano ako magiging magaling na lawyer kung meron akong di naiintindihan? So first year niya pa lang mga kapatid, nag-aral siya ng mabuti, nagpupuyat siya, binabasa yung tambak-tambak na libro, may mga exams siya na talagang palagi siyang perfect. Part ng pag-aaral niya, gusto niya, siya yung tinatawag na perfect number 1. Gusto niya, palagi siyang top sa school. Hindi para magaling, maging magaling sa tingin ng iba. Dahil sabi niya, part yun para maging magaling akong lawyer. Magaling akong attorney. May minor subject, may major subject, wala siyang pinipili. Ako nung college ako mga kapatid, pag minor, nangungopia lang ako. Pilipino, English, nagkukodigo lang ako niyan. Natututunan ko yung mga teknik ng pangungopia na yung ulo mo nakatingin sa papel, pero yung mata mo nandoon. Kasi yung professor nasa likod, makikita kong lumilingon-lingon ka. Yung ginagawa ko na ganyan lang. Pero sabi ko, masakit sa mata. Mas maganda mag-aral pa rin. Pero major subject mga kapatid, di ko yung pinapabayaan. Talagang inaaral ko siya, lalo na engineering kailangan. Hindi naman sa magaling, kundi alam mo yung inaaral mo. Kasi sabi ko, gusto kong maging engineer, alangan namang mahina ako sa math. Kaya sabi ko, kailangan magaling ako dun sa math. Alam ko yun, para pag engineer na ako, pag tinanong ako, sinubok ako, engineer, ano to? Alam ko yan. Engineer, anong English nito? Di ko alam, nangopya lang ako niyan eh. So, sana makuha niyo yung point ko mga kapatid. Itong estudyante na to, magpa-minor man, magpa-major subject, binubuhos niya yung kaya niya. Then, one time, nadala siya sa mga barkada, napabarkada siya, may nakilala siyang mga barkada. Pero magkaiba sila ng mindsetting eh. Yung mindsetting niya, maging palaging top. Kasi sabi niya, kailangan ko ito sa pag-graduate ko para maging magaling ako attorney. Yung mga kasama niya, okay na yung easy-go-lucky na tinatawag. Umupo, mangopya, titingin sa kisame, titingin sa butike, pagpilin the blanks. Alam niyo, may kabarkada ako nun, yung classmate niya. Napaintulad niyo, matatapos na po ako. Pagpilin the blanks, walang isusulat. Yung mindsetting nun, manginginom tambay Linagay, hindi siya natakot mga kapatid. Matador, emperador, GSM Blue, sinulat talaga dun sa sa answer sheet, ipinasa kasi pumasok sa school ng nakainom Walang isasagot. Pero balik tayo dun sa kwento, itong babae na to, hindi niya gustong ma-miss ang bawat part ng pag-aaral niya from first year. So, to make the long story short mga kapatid, hanggang sa dumating siya dun sa last year ng kanyang pag-aaral, outstanding siya. Sabi natin summa cum laude or magna. Then pag take yun ng bar exam, top siya. Bakit siya nag-top? Every situation, every level, every year nung school niya, binigay niya yung best niya. Humiwalay siya dun sa mga klase niyang wala siyang makukuha. Nag-focus siya sa pangarap niya. So dalhin natin sa atin mga kapatid. Nasa journey tayo ng pananampalataya. Nasa paglalakbay tayo, sabi nga, pilgrim. Pag kinuha nyo yung meaning ng pilgrim is, yung destination niya sa holy place Meron siyang ini-aim na, sabi dito, a pilgrim is a traveler who is on a journey to a holy place. Ganun tayo. Pilgrim tayo, mga strangers tayo dito sa mundong to. Ngayon, para i-apply natin yung ikwinento ko sa ating mga kapatid, bago tayo makapunta dun sa pinangako ng Panginoon na mansions, kailangan, yung mansions na yon, inaasam mo yun. Kailangan, pangarap mo talaga siya, gusto mo doon Anak ako ni Lord, gusto ko yun Lord. Nung sinabi ni Lord Jesus, aalis ako, igagawa ko kayo ng mga tahanan ninyo. Ngayon, kung bilang Kristiyano, kung yung puso mo ay nakatuon na doon sa mansion na sinasabi ng ating Panginoon, which is, reveal na sa atin yung mansion na yun, di ba? Ang journey natin sa pananampalataya, para tayong estudyante na every situation, minor problem man yan, major problem man yan, ititest natin, pagtatagumpayan natin, nang may natututunan tayo. Walang problema na dumarating sa buhay natin na walang purpose. Ang purpose nun, minor or major problem, para patatagin tayo mga kapatid. Kaya kailangan, pag meron tayong problema,
Kailangan may nakikita tayo doon na ginagawa si Lord. Hindi yung nagrereklamo lang tayo, ako na naman, nagkamali na, ako na naman yung sinisi sa trabaho. So, sa bawat sitwasyon, kailangan nakikita natin yung purpose ni Lord doon. Kasi hanggang sa papalapit tayo ng papalapit sa panahon na magra-rapture, dadalhin tayo ng Panginoon sa pinangako niya, katulad nung lawyer na yun mga kapatid, alam na alam niya kung ano yung papupuntahan niya, alam niya kung ano yung sitwasyon ng isang lawyer, lahat ng kailangan doon sa kalagayan na yun, pinagdaanan niya, natutunan niya. Ganon din tayo mga kapatid. May problema palagi dito, hindi puro kasiyahan. Pero kasi yung mga problema na to, dadalhin tayo doon sa pinangako ng Panginoon. Walang smooth sailing, sabi nga. Walang madali sa mundong ito mga kapatid. Hindi ibig sabihin, believer tayo, magiging madali ang lahat. Mas mahirap nga pag believer, lalo na pag nasa message ka. Sobrang hirap. So babasahin ko, tayo po ay magsitayo mga kapatid. Babasahin ko yung quote na yon sa God Being Misunderstood sa 1961 na preaching. Sabi dito, "But I am glad that we live in a kingdom that's not made with hands of man. I am glad that we are going to a kingdom that man had nothing to do with." Kaya ito talaga yung nais kong sana tignan natin mga kapatid. Sabi dito, we are going to a kingdom that man had nothing to do with. Kailangan doon tayo nakatuon. Marami pang challenges sa buhay natin, pero doon tayo nakatuon sa paruroonan natin. Pag tatagumpayan natin lahat ng yan mga kapatid. I am glad that our kingdom is above. And if our kingdom is above, we are born from above, then we seek those things which are above. So ito na yung mai-connect natin doon sa sinabi ni Apostle Paul na seek those things which are above. Sabi niya, and if our kingdom is above, we are born from above, then we seek those things which are above. So kaya yun na lang, ganun na lang yung pagdidirang ko mga kapatid. Nasain natin itong kingdom na to. Nasain natin, itagos natin yung paningin natin sa mga sitwasyon sa mundong ito. Doon natin ituon yung atensyon natin. Pero haharapin natin yung bawat sitwasyon sa buhay natin nang meron tayong natututunan. Sabi pa dito, where Christ sits on the right hand of God, where He's not ashamed of us. Amen? We're not ashamed of Him on this earth. So dapat hindi natin siya itinatatwa, ikinakahiya. Sabi nga ni Kristo, sino mang ikakahiya ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin naman siya sa harapan ng mga anghel ng aking Ama. So ibig sabihin, sa judgment, pagharap mo sa Panginoon, wala kang parte sa kaharian niya. Sino ka? Patawag ka, Panginoon, Panginoon. Nag-prophesy kami, gumawa kami ng mga kitabi ng Panginoon, sino ka? Ikinahiya mo ko, hindi ka namuhay ng tama ayon sa kalooban ko. Sabi pa dyan, because we are pilgrims and strangers. Binasa natin yung meaning kanina, binasa ko kanina yung meaning ng pilgrims. Di ba? Sabi nung pilgrims, is a traveler who is on a journey to a holy place. Ang journey natin mga kapatid, doon sa holy place na yun. Amen? And we are not of this earth. We are born of the Spirit of God. We are sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Washed in His blood, born of His Spirit, filled with His grace. Amen. Maaari po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid sa ating pinagsaluhan salita at muli, pagpaumanhinan niyo ako kung yun lamang yung kaya ko na paraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya mas appreciated ko na ngayon pag sinasabi ng preacher dito. Huwag kayong mag-expect sa akin mga kapatid, di ba? Si Brother Stephen sinasabi yan. Mag-isira si Brother Mike Hilo. Mag-isi Pastor, sinasabi niya pa rin yan. Huwag kayong mag-expect sa amin, sa akin, lalo na sa akin ngayong gabi mga kapatid. Maaring may mga nabitawan ako na hindi kayo pinagpala, pero sabi nga ni Brother Branham, kung sa tingin nyo buto, yung nasabi ko, at hindi laman, huwag niyong kunin yung buto. Laman lang yung kunin niyo. So sana marami kayong laman na nakuha, hindi buto. Although ako ay payat. Bago tayo, pwede ba nating awitin mamaya, Brother Stephen, yung
what a day that will be. Tama po. So, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, tawag dito, maraming preachers na nagsabi nito nung Sunday, binanggit ni Brother Stephen na pag nagpiprepare ng preachings, ng Bible study exhortation, unang-una talagang, sabi nga, ginigisa ng Diyos ay yung preacher, yung nagpiprepare. Kung pagpapalain man kayo, unang-unang pinagpala yung nagprepare. Kung sasawayin man kayo, unang-unang sinaway yung nagprepare. At kung mararanasan nyo lang mga kapatid ang mag-prepare, at yung subject na gusto ng Panginoon na i-deliver mo ay masakit, ikaw yung unang masasaktan talaga. Maiiyak ka, malulungkot ka. Ngayon sasabihin mo, Lord, baka pwedeng wag na to, baka ma-open ko yung mga brothers ko. Or ano. No, ang salita ng Diyos ay magkabila ang talim, mga kapatid. Walang pinipili ang salita ng Diyos. Amen. Pero ang salita ng Diyos ay sabing magkabilaan ng talim, pero sa atin hindi ito masakit. Ito ay buhay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So, isa lang naman po yung prayer request, nabasa ko rin ito kanina, yung kay Pastor June, na sabi dito ni Pastor, yun nga, na prayer request for a safe journey to Bangkok tonight. So, God bless everyone. So, yung journey nila papunta ng Bangkok. Hallelujah. So, muli mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga nakalipas na oras, paumanhin kung nagtagal ako. At talagang ako lang kung paanong ito na yung pinarealize sa akin ng Panginoon na titingin ako doon, sa napakalayo. Yung agila pag tumingin, wala siyang pakialam sa kung ano dyan. Nakatuon lang siya doon sa pray niya. At tayo, ang tuon talaga natin ay ang Panginoon, ang pinangako niya. Yung mansion, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, merong mga disappointment sa buhay ko. Marami mga kapatid ngayon talagang struggle kami sa buhay pamilya, hindi sa relation, kundi financially talagang nahihirapan ako na kakapabayaan ko to. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon, tumagos na doon yung paningin ko. God will provide, God will do something na magbabalik sa Kanya ng kapurihan. Kasagutan sa ating mga pangangailangan. Wala man po kayong binigay na prayer request, idadalangin po natin kung ano yung leading sa akin ni Lord. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Tayo po ay yumuko. Hallelujah. Father God, hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Salamat sa pagpapahayag mo sa amin. Panginoon, nahirapan man ako na mag-deliver ng iyong salita. Hindi man maayos yung aking pagkaka-deliver, Panginoon. Pero alam mo yung laman ng aking puso, Panginoon, kung paanong pinagpala mo ko na sinabi mo na kailangan ang aming mga paningin, ang aking paningin, Panginoon, ay lagpas sa mga kalagayan sa mundong ito. Lagpas sa kung anuman ang maibibigay ng mundong ito, Panginoon, nakatingin ako dun sa ibibigay mo. Hallelujah. Nakatingin kami, Panginoon, sa future home namin. Ang aming mind setting, Panginoon, ay nasa kalangitan. Ang aming mga puso ay nilalagak namin sa itaas, Panginoon. Kung paano sinabi mo, Panginoong Hesus, kung nasaan ang aming mga kayamanan, ay duroon din naman ang aming mga puso. Panginoon, tulungan mo kami na ang aming mga puso ay mailagak namin sa iyong kaharian, O Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang aming paningin, Panginoon, hindi na doon sa mga things na idaragdag mo sa amin. Ang paningin namin, Panginoon, ay nasa iyong kaharian. Ngayong gabi, O Diyos, hayaan mo na ito ay manatili mula ngayong gabi hanggang sa iyong pagbabalik. Na ang aming tuon, ang tuon ng aming mga puso't isipan, ay sa mga makalangit na bagay, Panginoon. Wala na yung tampuhan, Panginoon. Ang isang matured na mananampalataya, Panginoon, hindi na nagtatagal ang tampo, ang galit, ang anumang negatibo sa aming mga puso. Panginoon, daglian na to, mabilis na itong nawawala sa amin. Dahil patunay ito na nasa amin ka at kami ay pinapalago mo. Pinapalago mo sa pananampalataya at sa pagmamahal. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. At ngayong gabi, Panginoon, narito kami, prayer meeting, para ipaabot sa iyo ang aming mga dalangin. Hallelujah. Prayer request, Panginoon, ng aming mahal na pastor,
at sa kanyang mga kasama na mga lingkod mo, Panginoon, na safe, Panginoon, na pagbabiyahin nila, journey papunta sa Bangkok. Ingatan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Aming pastor, Pastor June. Palagi kong dalangin, ako mismo, Panginoon, palagi kong dalangin para sa aming pastor. Lord, kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, lahat ng kalakasan, Panginoon, na kailangan namin para makapagpatuloy kami. Yun ang dalangin ko sa aming mahal na pastor, Panginoon, at sa kanyang mga kasama. Na Lord, kung lulubin mo, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, magkakasama kami na naglilingkod sa iyo, Lord. Wala nang makakaranas ng kamatayang pisikal, Panginoon. Hindi namin tinitignan ang edad, kundi tinitignan namin ang iyong pangako, Lord. Kaya dalangin namin, Panginoon, kung kami lamang ay pagbibigyan mo, Lord. Wala ni isa sa church na ito na babalikan mong manggagaling sa hukay, kundi lahat dito, Panginoon, babalikan mo na buhay, Panginoon. Hallelujah. Ganoon, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mahal na pastor. Lord, sama-sama kaming sasalubong sa iyo sa pisikal. At hindi lamang si Pastor Lord, maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, dinadalangin namin ngayong gabi, Lord. Longing namin, Panginoon, kung sila ay tinawag mo, Panginoon, at may binhi, Panginoon. Longing namin na makasama sila sa paglilingkod dito sa bahay-sambahan na to, Panginoon. Pamilya ni Brother Chris, Panginoon, dalangin namin na madala sa family of God na to. Makasama namin silang umaawit at pumupuri sa iyo, Panginoon. Makasama namin silang pumapalakpak at nagsasabi ng Amen, praise the Lord, hallelujah sa iyo, Panginoon. Yon ang dalangin namin. Lord, wala mang ibang prayer request, hayaan mo na ang laman ng aking puso ay ipaabot sa iyo ang mga panalangin na to. Lord, bawat pamilya sa church na to may struggle, Panginoon. Iba-iba, Panginoon. Maaring sa health, sa relationship, sa pera, sa financial, sa anumang kalagayan, sa trabaho, Panginoon, sa eskwelahan, sa mga kaibigan, sa lahat ng kondisyon ng aming buhay, Panginoon, may mga struggle kami, Panginoon. Idinudulog namin ngayong gabi sa iyong paanan, Panginoong Jesus, sa iyong pangalan. Lord, tulungan mo kami na habang nag-aantay sa iyong pagbabalik, ang lahat ng sitwasyon na ito ay pagtatagumpayan namin, nakasama ka. Nakatuon ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming paningin sa kung ano ang nakita ni Abraham. Hallelujah. Nakatingin siya sa isang city na ikaw ang may gawa, hindi ang sinuman na tao, Panginoon. Ganon kami ngayon, Panginoon, mula ngayong gabi. Hayaan mo na manatili ang aming puso't isipan na nakatingin doon sa city na yon, which is your kingdom, Panginoon. Para lahat ng kakaharapin namin sa buhay na ito, harapin namin ng may tapang, ng may pananampalataya, ng may pagmamahal, ng may pagtatapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Alam mo ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon, ngayong oras na to. Bawat isa sa amin ay nananalangin sa iyo, Panginoon, pakinggan mo po kami. Ayon sa kalooban mo, mangyari. Hallelujah. Pakinggan mo po, Panginoon, ang aming mga dalangin. Na ang aming mga dalangin, kung pag-iisahin lang namin, Panginoon, Lord, let thy will be done. Tanging ang kalooban mo lang, O Diyos, ang masunod. Hallelujah. And if you grant our request, Panginoon, top priority namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at ang mga tatanggap pa ng iyong salita. Hallelujah. Lord, muli nga po, Panginoon, salamat sa mga oras na lumipas. Salamat sa mga salita mo na naipahayag sa likuran ng pulpitong ito. Patuloy mo po itong ihayag sa bawat isa sa amin at patuloy na maging gabay namin araw-araw. Maipamuhay, Lord, at magmahalan kami katulad ng sinabi mo. Kailangan ang bond of perfectness, ay ang pagmamahal. Ang agape love, hindi ang pileo, hindi ang kung anong klase ng love, kundi ang agapaw, ang agape love, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat. Nariyan ka palagi sa amin. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya ngayong gabi. Salamat at pinakinggan mo ang aming mga dalangin.
at higit pa roon ang ibibigay mo sa amin. Sa banal mo pong pangalan, Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palakpakan minsan pa ang ating Diyos. Hallelujah. Awitin po natin, What a Day That Will Be. Na yung araw na yon ang ating pinakakaasam, mga kapatid. Hallelujah. Samahan niyo akong umawit. Oh, Sarde, where are things to bear? Clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Verse 2. There's no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be when the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be. Yan, mga kapatid, ang nais ko na makita natin, nais ng Diyos na asamin natin yung araw na yan, kung kailan makakaisa natin ang Panginoon. Makikita siya ng mukhaan. Hallelujah. Siya na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hallelujah. When He takes me by the hand. God bless you, Barto. The day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be.
glorious day that will be. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa malayang pagpapahayag ng kanyang salita. Makakapuno po ang bawat isa. God bless you, Brother Sunny. Si Lord ang magbalik ng kalakasan sa iyo. And God bless you again. Tunay nga na kapag ang priority natin and naka-mindset sa atin ay ating Panginoon, wala tayong hindi kakayanin sa mundong ito. Amen. Ano ko lang din minsan same experience tayo sa Zoom. Naalala ko lang din nung nakapakinig ako, nakahiga na nga rin ako noon. Nung si Kuya Nats ata yung preacher noon, nag-good morning pa siya sa akin. Hindi ko makalimutan yun. And then, ayun nga, salamat kay Lord dahil maigi talaga kung face-to-face tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dadako na po tayo sa tithes and offering. Awitan natin ating Panginoon. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Magsitayo na po tayo lahat. We give thanks. Tinatawagan ko po si Brother Alan para sa ating closing prayer. God bless you, bro. Yes, amen. Tayo pong lahat ay buko at tayo po manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay po na ikaw ay dakila at tapat sa buhay po ng bawat isa, Lord.